Tuloy pa ba yung plano ninyo to open at bakit naisip nyo possibly to open sa presentation ninyo kung sa July 6 ang to open with Article 4? What's behind the strategy possibly? Well, again, I have to walk back what I stated the last few days. No, it's not yet final, pero yan yung isa sa mga proposals to open with threats and then unexplained wealth, then confidential funds and bribery. Pero some other prosecutors are also proposing na pwedeng unexplained or pwedeng confidential funds, yung pong mauna. But I think the idea behind yung pong unahin yung threats, kasi yung po yung pinaka-simple to prove. Kasi it's just a video documentation of what the Vice President said against the President. That basically she was threatening the President. Di ba? Pinakamadali i-prove, I see. Pag-usapan natin yung bloodbath. Okay, ibang definisyon ng Vice President at yung bloodbath din na sa anong shape or form, ay sana hindi naman literal siguro na mangyayari ito, no? Pero ano yung pinaka, let's say, madugong bahagi nitong buong prosesong ito, sir? Well, ang pinakamadugong bahagi ho talaga yung, siyempre, yung paglalantad ho ng mga ebidensya. No? Particularly po yung mga numero. Kasi yun po yung kailangan ipaunawa sa mga kababayan ho natin. And what do the numbers actually mean? And how can they actually relate to these particular numbers? Ang sabi nila, sa sobrang abstrakto at sobrang dami ng decimal places ng mga numero, parang hindi na makarelate ang ordinary Pinoy na, my God, may isang tao na may gantong karaming pera. Parang is beyond imagining. Sa point ng prosecution, ito ba ay kayang i-translate na ilang bigas ang pwedeng bilhin nito, ilang school ang classrooms, ilang eskwelahan? Kasama yun. Kasama yun dun sa, siyempre, pagpapaliwanag po, no, ng bagay po nito. Pero ang totoo naman, no, tingin ko, yung mga numero kayang unawain po ng ordinaryong tao yan. Kasi, ultimately, ang iisipin lang ho nila, ganun pala talaga karami yung pera. Tapos, hindi rin ganun karami yung pera ko. Ganun lang naman ho kasimple yung pag-unawa dun eh. Parang this in comparison, you in comparison to me. Para pong ganun.